With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, ang oras pa 6:36. Ba't ganun? Ayaw. Ha? Alin ba dito? Bakit ayaw? Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo ngayong araw? Ay, iba na pala. Attorney Rita Seco sa Usapang Legal. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Bakit ganun? Parang basag. Para akong binibiyak na ano, parang yung boses ko ay parang may binibiyak na hindi kawayan ha, binibiyak na yero. Okay lang po ba yung audio ko? O may diferensya lang ang tenga ko? Sabaw kasi, sabaw na sabaw ako ngayon. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Kahit sabaw ako ngayon, kaya ko pa rin pong sumagot sa inyong mga katanungan. Dahil maganda po ang ating talakayan, no? Ito po ay batay doon sa tanong ng isa nating tagapakinig noong Thursday. Ito po ay may kinalaman sa pag-ibig. Hindi po pag-ibig na love, ha? Baka bigla nyo akong tanong yung attorney, where is the love? Saan bang office ng pag-ibig? Para naman maisagot ako sa inyo. So, hindi po pag-ibig na sa puso, ha? Pag-ibig, house and lot, ibig pong sabihin, yung binili na yung property sa isang developer, o maaring kung kanino man, pagkatapos ito pong property na ito, dahil wala namang ipambabayad na cash, no? In-avail po ng isang pag-ibig member, yung benepisyo na maaring i-avail mula sa pag-ibig. So ito yung tinatawag na housing loan, no? And therefore, no, kapag ka po ganyan, syempre ina-amortize, dinadata-data, hinuhulugan pa sa pag-ibig. Usapang Legal.
Sa utang, sa pag-ibig ang tinatalakay at ang property, no? In essence, nakasangla po ito, no? Doon sa pag-ibig. At ito naman, yun ang gustong bilhin, no? Yun ang bibilhin ng isa nating tagapakinig. Ibig pong sabihin, kung tutuusin, parang pre-loved, second buyer, no? So, ang mangyayari po nito, binili na ng isa, pagkatapos ay bibilhin uli or binili ulit ng isang tao, no? Kaya lang, ang problema po dito, ang issue, no, ay ito pong yung unang buyer, no, na may kontrata doon sa pag-ibig ay namatay na, pagkatapos ito po ang binibili, no, nang nagpadala ng mensahe sa atin. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao, pwede po akong sumagot ng inyong mga questions. Ipadala nyo lamang po dito sa atin at bibigyan pansin po natin sa ating as we go along, no? Dahil basta related po sa ating discussion tonight. Magandang gabi po muna. Oh, yan, tama. Ito yung sinasabi ni in essence nga, no? Ito, si Gael na pasalo. Oh, tama po kayo. Pasalo po ang tawag dito. Ang usual na tawag natin dito. Magandang gabi, Florence Regalo. Magandang gabi, Eli Galsote dyan sa Bacoor. Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta. Magandang gabi din po sa inyo, Miss Joy Garimbaw sa Michigan. Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflor Garcia, Gael Enriquez, hindi nag-absent, Eduardo Narvaez at maraming iba pa. At syempre pa, yung iba pa pong mga tagapakinig natin, si Maya Bell at si Rodel Lorenzo. Magandang gabi, nanonood sa atin dyan sa Kuwait. At anong oras na po dyan sa Kuwait? Magandang gabi po sa inyong lahat. Makahapon pa lang dahil advance tayo ng ilang oras. Tama po ba ako? Usapang Legal. At ingat po kayo dyan, ha? Kumusta na po ang epekto o kumusta na po ang gyera dyan sa inyo. Ramel Maluto, madyang matagal-tagal kayong hindi nagparamdam. Pero magandang gabi po sa inyo. Ang tanong, attorney, ito na, RHTV, paki-flash nga. Attorney, good PM po. Gusto po sana namin itanong tungkol sa house and lot po na nakapangalan sa borrower na patay na. Bali, pag-ibig house and lot po ito. Pwede kaya namin bilhin kahit patay na po ang may-ari? Usapang Legal. Pwede po naman bilhin, sasagutin na natin ng diretsahan. Pwede naman pong bilhin, pero hindi po pwede na diretsahan na lang, no? Na ang magiging transaksyon ay between you and the heirs, no? Dahil hindi po ito parang lalabas po na hindi po ito basta parang ordinary sale. Kasi meron po mga rights and obligations, na napupunta sa estate. So, ang magiging transaction po ninyo, no? Ang magiging transaction po sa ninyo, kung bibilhin po ninyo, ay either sa estate, kung sa pamamagitan po ng administrator or executor, kung ito po ay merong will na naiwan yung taong namatay, o kaya naman po sa pamamagitan or transaction ninyo with the heirs, no? Kaya lang, take note lamang po na kailangan po na magkaroon ng settlement of estate, whether judicially or extrajudicially. Kapag ka judicially, no, may mga paraan po, no, na kailangan pa ninyong antayin, dahil mahaba-haba po ang proseso nito. Although hindi naman siguro taunan kasi may nag-probate po kami ng will. Inabot lamang ng 8 months, no. Medyo mabilis si judge. Ayan. So, maganda rin po na kapag dumaan po kayo sa korte, judicial settlement, meron pong may administrator, may kailangan po ninyo or maganda po na makahingi ng court authority, no? Pending pa yung proseso, no? Basta po makakuha kayo ng court authority, no, to sell or makakuha yung administrator, yung mga tagapagmana ng court authority to sell or transfer estate property, edi okay lang po yung Usapang Legal. Kung halimbawa naman po na bakit naririnig ko yung sarili ko? Bakit naririnig ko yung sarili ko? Naririnig mo? Parang may pumapasok kasi sa
Okay, ayan, ito pala. Pasensya na po kayo, medyo distracted ako. Na pumasok po kasi yung boses ko dito sa audio ko kaya nagugulat ako kung ano nga bang nangyayari. Usapang Legal! Halimbawa naman po na extrajudicial settlement. Posible din naman po ito, no? Extrajudicial settlement of estate with sale, no? Para po mai-transfer or maibenta sa inyo. Kaya lang po, no? Kung ito po ay dinadatahan pa, no? Ibig sabihin, ina-amortize pa sa pag-ibig. Maganda po na i-involve po ninyo yung pag-ibig. Bakit kanyo? Kasi may mga requirements din po ang pag-ibig at kadalasan nire-require po nila na kapag ka ibibenta or ipapasalo ang property, ito ay dun din sa pag-ibig member. Lalo na kung wala pong mortgage redemption insurance or wala pong kung halimbawa po ay meron pang kumbaga ay insufficient po yung funds, insufficient po yung mortgage insurance para dun sa pagkakautang pa, or kung totally wala pong mortgage redemption insurance at meron pa pong babayaran sa pag-ibig. Usapang Legal! Napakahalaga lamang po na kapag ka po ganito, meron pong mga dokumento na kailangang maiproduce ninyo or mapapirmahan po ninyo doon sa mga tagapagmana or doon sa may-ari. Take note po, hindi na lang kayo nakikipag-deal sa isang tao dito dahil yung original na borrower, yung original na may-ari, ay namatay na. And therefore, yun pong kanyang mga tagapagmana ang katatas-pulong dito, hindi po isang tao lamang, kung ito po ay extrajudicial settlement of estate, ang mangyayari. Ayan. Usapang Legal! May mahaba-haba din po itong proseso, kapag ka po ganito, dahil syempre may mga publication requirement yan, mag-i-execute ng extrajudicial settlement, may publication requirement, at para po marami pang mga dokumento na kailangang isumite or isubmit doon sa pag-ibig. At iba pa pong usapin, yung deed of sale. Usapang Legal! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Mirna de la Cruz, Gael Enrique, sabi niya bumili na lang kayo ng bago para rekta sa name nyo. Iwas sakit ng ulo. Kaya lang kasi Miss Gael, lalo na pagka halimbawa mga condominium unit, ang nila kasi medyo mura-mura pa, lower than yung actual na kalakaran or fair market value, yung current market value, medyo mas mura-mura pa ng ilang daan siguro or ilang libo. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Melvin Letrodo, at syempre pa Tatay Nalding dyan sa Santa Fe, Leyte. Ginoong Melvin Letrodo, hindi nyo na po ako kailangan bulahin pa para basahin ko ang mensahe ninyo. Hindi na po ninyo kailangan sabihin mabait ako dahil hindi naman po talaga ako mabait. Magandang gabi din sa iyo, Doma Drisa, nanunood sa atin dyan sa Australia. Aunt May, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! At syempre pa, itong si Miss Joy Garimbao, si Ma'am Teresita Atienza, magandang gabi po sa inyo. Syempre si Ma'am Teresita, hindi po yung nag-a-absent. Parang 24/7 itong si Ma'am Teresita na nanonood sa DZRH. Maraming salamat po, Mama. Thank you very much. Usapang Legal! Rodel Anasio, na matagal din na hindi nagparamdam sa atin. Mayabel and Del Zoloren, si Rodel Lorenzo. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! Joel Mangasep, nanunood din sa atin sa Melbourne, Australia. Thank you very much for the information. We are learning po. Maraming salamat din po sa inyo. Sabihin mo, pag magko-commercial na tayo, magko-commercial na nga tayo. Paano nangyari yun? Again, napakahalaga po na properly documented kapag ka po kayo ay bibili ng ganito. Hindi po maaaring ang transaction lang. Going back to the question, hindi po maaaring ang transaction ay between lamang sa mga heirs at sa buyer. Dahil katatas-pulong po ang pag-ibig. At napakahalaga po na malaman din po ninyo yung mga
mga kompleto, dapat po ay kompleto, especially kung ito ay whether judicial or extrajudicial settlement of estate. Napakahalaga po na yun pong lahat ng mga heirs, lahat ng mga tagapagmana nitong original na may-ari ay nakapirma or at least merong authority yung sino mang nagre-represent sa kanila. Kaya mahirap mag-deal kapag kapugan nito na hindi pa nababahagi, ang property hindi pa nababahagi, or magsisecure ka pa ng mga signatures, kasi baka mamaya isang tao lamang ang iyong kadil, pagkatapos ay isang damakmak pala o isang katerba pala ang mga taong kailangan pumirma dahil marami pala ang mga heirs, ay lalo pa kung halimbawa po merong isa doon sa mga tagapagmana ay namatay na pero may mga anak naman siya, yung pong mga lahat po ng mga anak noong isa sa mga, ibig sabihin yung apo ng namatay o anak na dapat sana compulsory heir, kung marami po sila, pati yun po kailangan din po ng pahintulot nila or pagsang-ayon. Usapang Legal! Bertolado 05J, magandang gabi sa'yo. Magko-commercial na tayo sa susunod na sa pagbabalik po natin dahil na rin po nabanggit natin yung tungkol sa pag-ibig na hinuhulugan pa, maganda po siguro na idamay na natin yung tinatawag na mortgage redemption insurance, di ba? Glenda Fiseco Agdigos at Romel Livid, El Dairit, magandang gabi. Maganda rin po siguro na idamay na natin yung mortgage redemption insurance kasi syempre nauuso na po yan ngayon. Ang kadalasan, if not all, kadalasan meron pong mortgage redemption insurance kapag kapo ganito. Ngayon, ano nga ba itong mortgage redemption insurance at ano ang mangyayari dito? Mag-a-apply ba ito kung sakasakali nga, kung sakasakali nga na ibebenta or bibilhin ninyo ang property na meron pang pagkakautang o meron pang idadata o bayarin sa pag-ibig. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa Deezer. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media. Sama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal, kasama ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung yung tungkol sa pagbili ng property, na ito ay under pa naka-housing loan. Yun pala yung tamang term, naka-house phrase, naka-housing loan sa pag-ibig. Ang sabi ni Gael, meron namang mga foreclosed na unoccupied properties sa ilalim ng pag-ibig. Kilatisin muna bago bilhin. Totoo ka dyan. Totoo ka dyan, Gael. And usually kapag po ganito ng mga as is where is, yung kung sira-sira na yan, tanggap mo na sira-sira na yung binibili mo. Kung malaki ang magastos mo sa kung malaki ang magastos mo sa renovation or repairs, ay problema mo yun, buyer. Dahil alam mo, yung status, yung itsura, kaya napakahalaga po na kayo ay may physical inspection, na-assess po ninyo yung property kasi baka binibili ninyo ay guguho na pala. Tapos ang nabibili nyo na lang pala ay yung lupa. Although tumataas naman po ang value ng lupa, hindi po ba? Pero kung ang intention nyo ay gagawin ninyo itong titirhan at kumbaga ay ready to occupy, ready for occupancy, RFO, ay baka malaki-laki pong problema ito, kung hindi ninyo ma-inspeksyon ng maayos at pagkatapos ninyo magkabayaran ay biglang hindi na pala livable yung property, guguho na pala yung pader, yung mga walls pala ay sirang-sira na, ay malaking problema po ito. Usapang Legal. Malaking problema din po kung ito ay may nag-occupy. Kasi usually kapag po ang property ay occupied, ang sasabihin sa iyo ni Pag-ibig, ay ikaw nang bahala magpaalis dyan sa nag-o-occupy dyan. Kahit pa sabihing illegal ang nag-o-occupy dyan, pwede mong kasun, ay magkakaso ka pa. Kaya ka nga bumili ng Pag-ibig property para medyo mura-mura. Pero babawiin lang din doon sa pagpapaalis mo, doon sa illegally occupying the property, hindi ka talaga nakamura, well, mapapamura ka siguro. Mapapamura ka na pagkatapos napamahal ka pa, at may dagdag kang tawad. May libre ka pang sakit ng ulo. Hindi po ba? So kung nakabili ka, binili mo ang property na hindi mo malang nausisa, tapos may occupant pala, magpapaalis ka pa, madalas yan, mahirap pa alisin. So therefore magkakaso ka, so sakit ng ulo, gagastos ka sa abogado, gagastos ka sa mga proseso, at medyo mahaba-haba pa rin ang iyong aantayin, bagaman at malinaw naman ang iyong karapatan at malaki ang tsansa mong manalo, pero yung effort, yung sakit ng ulo, yung stress na dadalhin sa'yo, hindi worth it. Usapang Legal. Totoo nga, nakamura ka nga, hindi ka rin nakamura, Gael. Nakamura ka nga, mapapamura ka talaga, pero mapapamahal ka pa din in the long run because, well, kung sira-sira na ito, paparepair ka pa, pangalawa,
pagpagasto sa abogado, di ba? Naku, babayaran pa yung illegal occupants, baka mag-rally pa. Na? Hindi naman po kayo required na nagbayad no, doon sa illegal na umuukupa sa property ninyo. Pero gagastos at gagastos ka pa rin. Kung gusto mong mapabilis, pwede mong, sige, umalis ka na lang, ito na lang, pang 6 na buwan mong rent. Abay, malaki-laki din yun. Usapang Legal. Although hindi naman po mandatory ang pagbibigay, hindi naman po required ang pagbibigay nito. Ito lamang ay kumbaga para lang mapabilis nyo siyang mapaalis at hindi na kayo mag-abogado pa. Ayan. Pero ang tanong ngayon, no, dahil sabi niya, attorney, doon po sa first question, ito nga yung sinasabi ko na kanina, na itutuloy ko na lang sa mortgage redemption insurance kasi meron pong follow-up question. Sabi niya, attorney, doon po sa first question about po sa pag-ibig, paano po kung may mortgage insurance yung namatay na member borrower? Pag po ba binili, ano po ang mangyayari sa insurance o baliwala na po pagka nagkabentahan? Usapang Legal. Generally po kapag ka po qualified, no, pasok na doon sa mortgage tinatawag na requirements ng or conditions ng mortgage redemption insurance, ito pong mga heirs o yung mga tagapagmana ay wala na pong babayaran pa doon sa loan. Kasi ang sasagot na po nito ay yung insurance, no? Ang problema lang po kung meron pang balanse. Pero assuming po na wala nang balanse, ayan. So, ang maganda po nito, kapag ka po, kung wala na pong balanse, mas maganda na yung pong mga tagapagmana ay sila na po ang pag-processin ninyo, ang pag-asikasuhin po ninyo para po ma-release, no? Ma-release muna yung titulo. Kasi di ba usually, yung pong title ay in the possession of pag-ibig. At ito din po ay meron pang anotasyon or annotation, naka-indicate pa rin po ito, naka-indicate pa din po doon sa title na ito ay naka-loan or may encumbrance in favor of pag-ibig. So kung halimbawa po may mortgage redemption insurance, i-process na po yung claim doon sa mortgage redemption insurance. At kapag ka naayos na po ito, saka po sila mag-execute ng extrajudicial settlement of estate at pagkatapos, saka po kayo magbentahan para less sakit ng ulo po para sa inyo. Usapang Legal. May pagkakataon naman na hindi pa pala kumbaga ay insufficient po yung pondo dahil hindi 100% covered, no? Yung hindi 100% in coverage, meron pang babayarang extra. No, maari po ninyo itong mapagkasunduan. Take note lamang po kailangan pong kasama, halimbawa kayo ay magdadata-data pa. Syempre hindi pa po ito malilipat sa inyong pangalan, hangga't hindi pa po pagado or hindi pa fully paid sa pag-ibig ay mahirap pong maipalipat sa inyong pangalan, no? Yung property bagaman at binayaran na ninyo yung mga heirs o yung mga tagapagmana. Ang mangyayari po dyan, merong deed of sale with assumption of mortgage, magpa-execute po kayo ng ISPA coupled with interest. Ano po yung ISPA, no? Irrevocable special power of attorney coupled with interest. Bakit kailangan ganito? Kasi po kung halimbawa 20 taon pa ninyong a-amortize sa pag-ibig kasi di po ba matagalan. Halimbawa 10 taon na lang ninyong i-amortize sa pag-ibig dahil malaki-laki pa po ang balanse sa pag-ibig kayo na ang bumili. And since nakapangalan pa po ito doon sa original na borrower o kaya halimbawa mailipat na doon sa mga kanyang mga tagapagmana, may proseso ng ganito, mahihirapan po kayo na makuha, ma-release sa inyong pabor o sa inyong ma-release ang title. No? Bakit kanyo? Kasi hihingin po ng pag-ibig yung special power of attorney. Ay sabihin mo, attorney, nag-execute na naman ngayon ng special power of attorney. Take note po, kapag ka po ganito, no, hindi irrevocable, no? Kapag ka po ganito, i-require po ng pag-ibig na recent yung SPA. Bakit recent? Kasi for all you know, baka namatay na yung nag-execute nito and therefore take note po ang SPA, yung regular na special power of attorney, ay nawawalang bisa kapag ka po yung nag-execute nito o yung nagpirma dito ay namatay na, no? O kaya naman ay
wala na sa kumbaga ay nagka-problema na, no, sa pag-iisip, no. So may mga pagkakataon po na nawawala ng visa yung SPA kahit pa halimbawa buhay pa siya, no. And therefore para makasigurado po ang pag-ibig na valid pa yung SPA ay i-require po nila yung recent. Yung recent. Paano kung nag-abroad na po ito? No? Hindi na ninyo mahanap. Di paano? So nakatenga, no? Nasa pangalan pa nila, yung title hindi rin marirelease sa'yo. So kawawa ka naman, di ba? Yung pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo, hindi rin po mapupunta sa, hindi rin po ninyo makukuha yung full documentation. So therefore, hindi rin po ninyo maililipat sa inyong pangalan. So napakahalaga po yung ISPA, Irrevocable Special Power of Attorney coupled with interest. Bakit may coupled with interest, no? At hindi na pwedeng i-revoke o hindi na pwedeng basta-basta mapawalang visa, no? Kasi meron na kayong deed of sale. So with reference po ito dun sa deed of sale na in-execute ninyo nitong ganitong petsa. That way, kung halimbawa mawala na po yung mga nakapirma doon, no? Valid pa rin po magsusurvive po ang special power of attorney at magagamit po ninyo ito sa pagkuha or pag-claim ng title ng property once pagado na or fully paid na po kayo. Usapang Legal! Ayos ba tayo dyan? Joseph Abalos at Jerry Sumagaysay, Angelina Palekbar at maraming iba pa, Maricor Angeles. Okay. So, yun po yun, yung Mortgage Redemption Insurance. Ang Mortgage Redemption Insurance, siya pong sasalo, no? Siya pong sasalo dun sa bayarin kung sakasakali pong mawala, mamatay, magkaroon ng permanent disability, yun pong original na borrower. Yun po ang purpose ng Mortgage Redemption Insurance. Usapang Legal! Yun. Kung halimbawa naman po, buhay pa talaga ang nagbibenta sa inyo, no? Hindi muna natin katataspulong, yung direktang borrower, ang inyong katataspulong, no? Ay mahalaga din po na other than the ISPA, kung sumasalo po kayo, other than the ISPA coupled with interest, mahalaga din po na magpa-execute kayo ng waiver. No? Waiver para saan? Na later on kasi 'di ba halimbawa mamatay po yung borrower, original na borrower. 'Di ba may mga may mga tagapagmana pa siya. Naibenta nila sa inyo during the lifetime of the original borrower. What if, no, dahil nakapangalan pa kananay or kay tatay yung property, what if bigla itong mamatay at i-claim ito sa mortgage, i-claim yung Mortgage Redemption Insurance? Ay, di paano na? Di ba? Paano na kayo? Napakasakit, Kuya Eddie. Bakit kanyo? Ay, magulangan po kayo or kahit walang intensyon, nagulangan kayo. Yun pala, hindi naman sila aware, no? Sa transaction. Di malaking problema po ninyo. So again, waiver, tsaka yung irrevocable special power of attorney coupled with interest. Ini-issue, no, noong seller, pabor sa inyong pangalan. Kayo ang ino-authorize na mag-claim noong title ng property dahil naibenta na sa inyo ito. So with reference doon sa deed of sale with assumption of mortgage. Usapang Legal! Attorney, parang mas madaling bumili ng foreclosed property ng bank kaysa sa Pag-ibig. May nabili kaming foreclosed ng bank, sabi ni Ma'am Teresita at Tienza. Sabi niya, walang illegal occupants, padlock ng bank Okay, that's good po, no. Syempre marami pong requirements, no, kapag ka po ganyang mga may huhulugan pa. So, kung diretso sa bangko, ang transaction po ninyo at wala ng other party pa, syempre mas madali po 'yun, no. It is less complicated because ang katransaction na po ninyo ay bangko at wala na kayong ibang katataspulong, hindi tripartite. Hindi tatlo-tatlo ang kinakausap ninyo, yung seller tapos yung pang nagpapahiram. So at least diretsahan na kayo ng bangko. Usapang Legal! Salvacion Escobar, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po muna kay Judge Dennis Mendoza. Ang message siya kanina at kahapon at pinapabati po niya ang kanyang brother-in-law. Maganda, ano nga pangalan ng brother-in-law mo,
Judge Dennis Mendoza ng Maynila. Magandang gabi po sa inyo, Regional Director ng PNP Negros Island Region, si Arnold Thomas Ibay. Magandang gabi po sa inyo. Kaano-ano niyo po si Konsehal Ibay dito sa lungsod ng Maynila? Anyway, magandang gabi po sa inyo, tag Negros Island Region, PNP Director, Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, magandang gabi din po sa inyo ang brother-in-law ni Judge Dennis Mendoza, Boyan Ibay. Pinapabati ni Judge Dennis Mendoza. Usapang Legal. Jose Sison, magandang gabi po sa inyo. Next question please. Ayan. Attorney, isasanla po namin ang lupang mana namin sa isang kakilala. Need po ba ng owner na ibigay ang title ng property sa sasangla? Okay. Actually, wala naman pong batas na nagsasabi na kailangan mong ibigay, no, yung kopya ng title sa pinagsasanglaan mo. Pero common sense dictates, no, kasi kailangan pong para po maging ganap yung proteksyon or yung security na hatid ng sanglaan ng property na ito, no, ay kailangan pong kung ipahiraman ay ma-surrender doon sa sumasangla dahil ipapa-annotate po yung sanglaan. Yun po ang purpose kung bakit isinusurrender, ibinibigay o kaya ipinahihiram doon sa sumangla yung kopya ng title because kailangan po niyang ipa-annotate, no? Para po maging ma-bind, no? Para po maging binding yung proper or yung sanla, yung encumbrance, no? Kung sakasakaling itransact ninyo ang property. Kasi kung ang mangyayari po dyan, hindi po rehistrado yung sangla, no? Halimbawa po nagsangla ako ng property kay Jeric Barreto, pero hindi na annotate or hindi na ipa-register yung sangla sa Register of Deeds. Ang mangyayari dyan, kung nasa akin pa yung title, pwede ko itong itransact ang property, no? Kung halimbawa po hindi rin nakarehistro yung sangla doon sa Register of Deeds at ibinenta ko po yung property kay Don Carlos Billionario, kapag po ganun ang nangyari, hindi po kakabit, no? Hindi po kakabit yung sangla doon sa property. Bakit? Wala naman pong notice doon sa katransaction ko no? Walang notice doon sa buyer na merong existing sangla doon sa property. Kaya mahalaga din po, no? Yun po ang rason kung bakit ibinibigay para maipa-annotate po both doon sa owner's copy at saka doon sa Register of Deeds. Usapang Legal. Next question please. Ayan, Ma'am Seco. Ang apelido ko po ay Seco, S-E-C-O. Okay. Ma'am Seco, tanong ko lang, paano po bumili ng portion ng lupa kung mother title pa at patay na ang may-ari? Ano po ang tamang proseso? Usapang Legal. Ang tamang proseso po ay mahaba-haba. Bakit kanyo? Ipasettle po muna ninyo ang estate, no? At magpa-partition po muna kayo, no? Hindi po sapat na nagkasundo na sila. I-partition po muna, meron ng actual, meron ng specific na, kumbaga, ay subdivision plan para masabi na, 5 kaming mga tagapagmana, ibinibenta ni B, no? Halimbawa, ang mga tagapagmana ay si Ara, si Bea, si Carol, si Dina, A, B, C, D, E. Si Eden. Halimbawa po, no? Si Bea, ibinebenta niya yung share niya. Pag hindi pa po na-designate, wala pa pong na-identify na itong pangalawang lote na ito yung kay Bea, mahihirapan po kayo. Bakit? You'll always be at the mercy noong mga kapwa, mga tagapagmana. Ang tagal, mahihirapan po kayo. So, hanggat hindi po nagsisettle ng estate at hindi po nagpa-partition, wala, tenga kayo. Wala kayong maiparirehistro, di po ba? Usapang Legal. Kaya ang importante po, masettle ang estate, magkaroon muna ng partition bago po ninyo bilhin. Huwag yung
hahalili lang kayo na sige, kayo later on na parang magdidemand na, i-settle na natin, mag-partition na tayo. Mahirap pong problema, malaki pong, matindi pong sakit ng ulo ang pagdadaanan po ninyo. No? Ang bilhin nyo po, kung desidido kayong bumili, humanap kayo ng property na segregated na may titulo na. Wag yung mag-aadika pa kayo, di-demand pa ninyo, pa-survey na natin, mag-partition na tayo, mag-settle na. Paano kung may mga contest pa doon, no? May mga questions pa, may mga petition pa, no? Lalo pa kapag kamana po ang pinag-uusapan, ay napakahirap pong usapin. Daming nagkakaroon ng interes. Usapang Legal. Next question, please. Okay, ma'am, yung lupa namin nasangla, walang deed. Ang spelling po ng deed of sale pertaining to dokumento is D-E-E-D, hindi po dead. Deed of sale, posible ba na mapunta sa pinagsanlaan yung lupa? Ilang years na po kasi ito? Mahigit 30 years na po. Pinapaalis na kami, ma'am. Sana mabasa ang mensahe ko from Calatrava, Negros Occidental. Salamat po. Magandang gabi po sa mga taga Calatrava, Negros Occidental. Ang tanong, no? Yun pong sangla ay gaano po katagal? Yun pong sangla ay nabayaran po ba ninyo? O hindi po ninyo nabayaran. No? Mahalaga pong malaman kung ito po ba ay na-foreclose na o hindi pa. No? Bakit? Kailan maaring i-foreclose? No? Kapag ka po hindi nabayaran doon sa takdang panahon, no, na napagkasunduan po ninyo, maari pong i-foreclose ang sangla. And therefore, isusubasta po ito. No? Isusubasta po ito at ibibenta sa highest bidder. Pagkatapos po, pagka nagkabentahan po, hindi muna ililipat sa ang title doon sa highest bidder, doon sa nakabili, mag-aantay pa po ng 1 taon. Yun pong 1 taon na waiting period na yun po yung tinatawag na period of redemption. No? Yung redemption period na po yun po ang maaari ninyong kunin ulit, mabawi ulit ang property, subject of course sa pagbabayad ng pagkakautang plus administrative expenses, no, yung nagastos para sa susubasta. Ayan. By the way, kasama po doon yung mga interest. Ngayon, kapag po hindi po ninyo na-redeem, no, ibig po sabihin, wala na po kayong karapatan and therefore, kasunod na po noon, paaalisin na po talaga kayo. Pero, kung halimbawa pong wala pa pong foreclosure na nangyayari. Ang common term natin na elite, di ba? Kapag po wala pa pong foreclosure na nangyayari, hindi pa po kayo hindi pa po maaaring paalisin basta-basta. Dahil kailangan po munang i-foreclose ang property. Ayan. So, kailan ba maaring i-foreclose? No? May mga pagkakataon po na nagkakaroon ng agreement na kapag ka nag-default kayo, may kasunduan, no? Payable in 5 years. Magbabayad kayo monthly ng ganito. Nakatatlo na kayong 3 buwan ang palpat lang ninyo sa pagbabayad. Ibig sabihin in default. Maaari pong nandun sa kasunduan na magiging due and demandable na lahat. No? Pagkatapos, dahil ito po ay written, mula po sa petsa ng naging due and demandable ang bayarin, meron pong 10 taon para i-foreclose ang property. So, tingnan po ninyo, dahil hindi naman po ninyo na-provide kung kailan nag-due ito, kung na-foreclose na. So, kapag po na-foreclose na ang property, may karapatan na po silang paalisin kayo. Usapang Legal. Maya Bell, magandang gabi sa iyo. John Joseph Capitulo, dati namin itong engineer dito sa sa MBC. Magandang gabi sa iyo, Evitz Escueta, Salvacion Escobar, at Joseph Abalos, at meron ding nanunood sa atin dito sa Dos Compañeras page. Hinahanap ko, sana ba yun? Okay, magandang gabi po sa inyo at thank you very much po sa panunood. May question dito tungkol sa, saan na ba yun? Pabasahin ko po sa atin pong pagbabalik. Rendel Del Pozo. Hindi sa kanya yung question pero taga North Cotabato siya. At hinahanap ko yung isang mahabang question. Babasahin ko po during commercial break. Pagkatapos sa atin pong pagbabalik, sasagutin ko po yan. Ilan po muna mga paalala dyan, lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usap. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis
sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal, kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang, okay lang pong maliit, Alexis Tiger. Meron po tayong mga team replay. Yung binabalikan yung previous episode, di ba? At available naman po sa YouTube ang ating mga previous episodes. Pwede po ninyong hanapin sa page, YouTube page ng DZRH. Ito yung ano yun? DZRH News Television. Yan. Pwede po ninyong mapanood ulit, no? Balikan. At wala na pong commercial. Kaya yung mga nagtatanong dyan kung paano magpatitulo noong property na naka-mother title pa, yung portion lang ang nabili, meron po tayong previous discussion yan. Yan. Yung gustong malaman kung paano ang mga importanteng tatandaan at mga requirements kapag ka bibili ng pasalo, meron din po tayong previous episode niyan. Yan. Kung halimbawa naman po kayo ay tagapagmana, no? At kayo ay naitsa pera, may previous episode din tayo niyan. Kaya pwede po ninyong balik-balikan, no? Para po magamit nating guide sa ating mga ginagawang importanteng mga bagay-bagay. Lalo na, no? Ito ay mga legal na usapin na hindi naman basta-basta mapupulot kung saan-saan lang ang mga leksyon. Usapang Legal. Meron pong question dito, nasaan na ba itong si Flores de Leon. Patay na po ang asawa ko since 2011. Hindi namin nabayaran. Ang alin po ang hindi ninyong nabayaran? Ang gusto ng anak ko, saluhin at noong pinuntahan niya at aayusin sana, ang laki. Inabot ng 1.5 na ang sabi, ganun din halos kung sasaluhin ng anak ko. Kung ang tanong, tama po ba? Kasi patay na mismo ang borrower, asawa ko, sasaluhin ng anak. Hindi po ba dapat na mas maliit na attorney? Pasagot po, gusto ko pong maliwanagan. Okay. Usually po, kapag ka po ganito, no, lumalaki dahil po sa mga penalties. And usually, compounded po yung mga interest and penalties. And usually, compounded po yung interest. Ano ibig sabihin? Yung interest na
nag-i-interest pa yung interest mo. Nag-i-interest pa yung interest na ipinapataw sa iyo. So habang tumatagal, lumalaki ang bayarin kaya nagbabalon. May mga pagkakataon po, pwede po kayong mag-request ng, may mga pagkakataon, inquire po ninyo kung kanino man po itong, sino man po yung pinagkakautangan. May, lalo na kung sa gobyerno po ito, may mga tinatawag na loan condonation, no? O yung condonation ng mga interest. So kapag ka po ganyan, pwede po ninyong i-request, mag-inquire po kayo kung merong available na condonation or baka po pwede po kayo mag-debt restructuring. So maganda po na tingnan po ninyo Ginoong Flores de Leon. At syempre pa, kung halimbawa po ito ay covered ng mortgage redemption insurance, ay tingnan po ninyo at baka meron pong ganitong insurance. O di baka nga po wala nang babayaran pa, di ba? Kung meron pong mortgage redemption insurance. Or baka kukonti na lang ang babayaran, di ba? Maganda pong tingnan po ninyo kung anong mga dokumento ang available po sa inyo. At magtanong na rin po kayo, pero bang mortgage redemption insurance ito? Yan. Usually, ang borrower po merong kopya ng policy o yung mortgage redemption insurance. Usapang Legal! Next question please. Meron pa ba? Ayan, attorney, pwede po ba mag-ask kung example siguro ito. Ito, nyo na, libre naman po ang mga letra, buong letra. Para X na, iisip ko tuloy, yung X ko. O yung X ni Jeric Barreto or X ni X nitong si Don Billionario. No? Halimbawa po ba, mag-ask kung X po or example ito, wag nyo nang i-shortcut at ibang naiisip ko. Example po, binili po namin na lupa is nakapangalan pa sa namatay. Pero binili na po namin sa mga anak. Pwede bang idiretso na sa buyer, ilipat ang title ng property? Usapang Legal! May mga condition po. Palagay ko ito ay in-next episode natin. Di ba? Para po merong mas malinaw at mas mahaba ang talakayan natin. Dahil may mga requirements po ito. So, yung nagpadala po ng mensahe na ito, yun po ang aabangan ninyo on Thursday. No? Para meron po kayong aabangan. Dahil mahaba-haba pong usapin, mahaba-haba pong talakayan, yung sagot dyan. No? Kaya yan po ang sasagutin natin on Thursday. Miss Gael, paalala mo nga sa akin dahil alam niyo na, Thunders, makakalimutin. Usapang Legal! Okay, attorney, buti pala nung nakabili kami ng first closed property sa bank, wala pa yung 1 year waiting period. Mabilis na ilipat sa naman pagkabayad sa bank. Usually po, Ma'am Teresita Atienza, yun pong bangko, kapag ka po nagkakasubastahan, yun pong bangko, nagbibid din mismo. Halimbawa po, ikaw yung sumangla sa property at ifo-foreclose. Hindi po pinagbabawalan yung sumangla na siyang sumali sa bidding. At pagka po siyang nanalo sa bidding, pwede po na pag nanalo po siya sa bidding, kanya na po yung property subject to the 1-year redemption period. Pag naglaps po yung 1 year at hindi po na-redeem, yun po yung pwedeng diretso ng bili kayo, diretso ng maaring idiretso na ang title sa inyong pangalan. Pero yun pong 1-year redemption period, ito po ay mandatory. Usapang Legal! Maliban na lamang po kung ang nangyari ay po ay judicial foreclosure, in which case iba po ang umiiral kapag ka po judicial foreclosure ang nangyari sa isinangla. Usapang Legal! May mga questions po ba? 29:37, wala nang oras. Kaya hindi ko na po sinagot yung isang question Miss Gael, paalala mo ha. Okay, attorney. May question din po dito tungkol sa pwede pa daw pang mabawi ang lupa kung meron ng deed of sale at notarized na ang document. Sasagutin din po natin yan sa Thursday. Ayan. So, pwede pa bang mabawi ang property kung meron ng deed of sale at na notaryohan na
ang dokumento. Yan po at iba pa ang tatalakay natin on Thursday. Miss Gael, ha? Si Miss Gael po kasi, isa sa mga pinaka-loyal nating listeners. Of course, marami po sa inyo no, ang loyal. Pero si Miss Gael po kasi ay ang aking remote PA production assistant. At kinukall niya ang attention ko pag OT na ako at kapag may mga questions akong hindi nasasagot. So thank you very much, Miss Gael Enriquez. May utang na naman ako sa iyo. Anyway, nakasama ko po sa kabilang side ang poging-poging si Jeric Barreto. Of course, mga taga DZRH News Television at syempre pa mga taga IT Department. Ako naman po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Same time, same station, same social media platforms. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng panyera ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yeah!